Ang darag ay isa sa pinakamasarap na karne ng manok dito sa Pilipinas. Karamihan sa atin pag umuwi sa probinsya, ito ang hinahanap. Kaya pagdating sa bintahan, hindi ito magpapuhuli. The best ito pagdating sa farming business. Isang napakagandang araw mga ka-farmers. Ikaw ba ay naghahanap ng panimula sa farming business? O di kaya naman naghahanap ng pangdagdag na pwedeng pagkakitaan sa ating farm? Mas mainam kasi na mas marami tayong alaga para tuloy-tuloy at marami ang ating pwedeng mapagkunan ng source of income. Isa na dito ang pag-aalaga ng darag native chicken. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng native chicken o darag ay hindi ito maarte pagdating sa mga organic na pagkain. At ang manok na ito ay kilala din bilang masipag maghanap ng sarili nilang pagkain. Hindi katulad ng heritage chicken na nag-aantay lang sa tabi na bibigyan natin ng pagkain. Meron tayong mga ka-farmers na hindi pumapasok sa pag-aalaga nito bilang isang negosyo. Dahil nga ang alam lang nila ay pangkatay lang. Hindi nila alam na napakaganda nitong pangnegosyo. Marami akong nakausap ka-farmers na nagsasabing sa kanilang mga lugar ay halos wala nang nagbibinta o nag-aalaga ng native na chicken. Pero napakarami ang gustong kumain ng native na chicken, lalo na yung mga nagtatrabaho sa city, uuwi ng probinsya, uuwi sa kanilang barangay, ang gustong ihain sa kanila ay native na chicken o darag. Kaya sa mga ka-farmers natin na wala pa sa inyong lugar or wala nang nag-aalaga ng native o nagbibinta, mas mainam na unahan natin para tayo ang mauna mag-supply ng native na karne ng manok. Napakalaki ng potential income dito mga ka-farmers kahit mag-supply tayo sa mga restaurant or mga turo-turo. Siguradong hindi tayo masisiro. At kung i-compare ito natin sa 45 days na manok, napakalayo ng diferensya. At kung tatanungin natin ang mga tao at customer, sigurado ang pipiliin nila ang darag native chicken dahil nga sa taglay nitong lasa at pasok ito sa panglasang Pinoy. Tulad ng aking sinabi, hindi ito mahirap pakainin ng mga organic na pagkain na ating makukuha sa ating backyard. Kaya napakalaking tipid kung mayroon tayong azola, mulberry, madre de agua, ipil-ipil, malunggay at mga root scrap at marami pang iba mga ka-farmers. At ang kagandahan sa pag-aalaga ng darag native chicken ay hindi mo kailangan ng incubator. Kusa silang naglilimlim yung ating mga inahin ng ating mga darag. Kaya kung gusto mong magparami at wala kayong pambili ng incubator, hindi hadlang dahil nga naglilimlim sila. Pero kung mayroon tayong target na production, mas mainam na mayroon tayong incubator. Kasi once na naglimlim yung ating mga darag, humihina ang pagdami ng ating mga darag. Mas mainam na ikukulikta natin yung kanilang mga itlog at ipapasok sa incubator pag mayroon ng tamang bilang. Sa ganyang paraan, mas mabilis natin mapaparami at tuloy-tuloy ang kanilang pangingitlog. Sa mga magtatanong mga ka-farmers, ano ba ang pwedeng pagkakitaan dito? Hindi lang pagbibinta ng pangkatay o karne mga ka-farmers. Pwede rin tayo magbinta ng day-old, week-old, month-old at RTL mga ka-farmers. Ang bawat kitaan dito ay nadepende sa inyong diskarte at kung ano ang inyong papasukin. Pagbibinta ng material. Kung magbibinta kayo ng material pang breeding, mas mabilis ho kasi marami ang bumibili ng mga day-old, mga week-old para sigurado nang mabuhay. Mas mainam na week-old, pataas yung ating ibibinta para siguradong mabubuhay pagdating doon sa ating mga gustong bumili. At sa presyo naman ng kanilang karne ngayon ay naglalaro sa 250 pataas hanggang 300 pataas mga ka-farmers. Nadepende ho yan sa nagbibinta. Nadepende sa inyong lugar. Once na walang nagbibinta ng native, mas mataas ang pwede natin ibigay na presyo. Sa mga magtatanong naman, ilang buwan ba natin pwede nang katayin yung ating mga darag native chicken? 2 months and a half hanggang 3 buwan at pwede natin i-dispose, ibinta. Pwede natin ibinta bilang live weight or kinatay na. Meron ako nakita nito mga ka-farmers na nag-aalaga siya at marami siyang tanim na papaya.
Once na bumili ang kanyang customer, mayroon ng libreng papaya at libreng malunggay. Mayroon pang tanglad. Napakaganda ng kanyang market. Pero ang kanyang kilo ng kanyang darag native chicken ay nasa 300. Hindi na siya mahal mga ka-farmers dahil nga mayroon ng pang-ricados. Sa kanyang paraan ka-farmers, kung ganyan ang inyong market, ganyan ang inyong diskarte, pag once nalaman ng iyong mga customer at iyong kabarangay na ganyan ang inyong bintahan, may libre ng papaya, tanglad at malunggay, siguradong mapapabili mga ka-farmers. Pero take note mga ka-farmers, para lang yan sa mga pakunti-kunti. Pag maramihan na, wala nang libreng papaya mga ka-farmers. Kasi pag maramihan, kailangan natin humanap ng pwede nating pagbabagsakan. Pero wag tayo mag-alala ka-farmers dahil pagdating sa darag native chicken, hindi po yan tatanggihan. Maraming mga restaurant, mga karanderya ang pwedeng kumuha sa karne ng darag native chicken dahil isa ito sa bestseller sa ating mga menu sa mga restaurant. Since napag-usapan natin ang pagluluto or menu, ito mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo ang pagluluto natin ng darag native chicken. Ako po, hindi pa nga naluluto ay talagang natatakam na ko dito mga ka-farmers. Sibuyas, bawang, luya, igisa lang natin hanggang mag-brown, tapos ihulog ang manok. Pagkatapos mga ka-farmers, buhusan natin ng tubig galing sa Pasig River. Lagyan ng tanglad mga ka-farmers at syempre ang papaya at pasundan natin ng daon ng sili. Halo-haloin, pagkalipas ng mga ilang minuto ay pwede nang tirahin ng bahaw. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga ka-farmers dahil dalawang darag ang ating tinira ngayon sa araw na ito. Mas masarap pag dalawang putahe ang ating titirahin. Ito naman, adobo sa lemongrass. Hindi nyo pa ba natitikon mga ka-farmers? Amoy pa lang, ulam na. Kaya kung kayo mag-aalaga ng darag native chicken, baka mamaya hindi nyo na ibinta. Kayo na lang ang magkakatay at gagawin yung ulam. At plus pangpulutan pa. Balik muna tayo dito sa ating pang-alaga mga ka-farmers. Bago kayo makapagluto niyan, kailangan nyo muna magsimula para makapagluto kayo ng napakasarap na tinula. Pwede adobo, pwede halang-halang. Pero kayo mga ka-farmers, tatanungin ko kayo, ano ba ang sikreto nyong luto dito pagdating sa darag native chicken? Baka meron kayong sikreto na hindi ko alam. I-comment nyo naman sa comment section. Sa mga magtatanong naman ka-farmers, paano ba tayo makakatipid sa pagpapakain ng ating darag native chicken? Pwede tayo magbigay ng 20% na commercial feeds, 80% na organic. Katulad ng mga azola, ipil-ipil, duckweed mga ka-farmers na ating hina-harvest, lagyan natin ng ipa or crumble para manatiling matataba yung ating mga alaga. Sa ganyang paraan, malaki yung ating matitipid. Yung ipil-ipil naman, napakarami yan sa ating probinsya. Kailangan lang natin ng doble sipag sa paghahanap ng mga organic na pwedeng ibigay sa ating mga alagang darag. Sa ating mga probinsya, mayroong tinatawag na pakol. Ang tawag natin dito, pakol. Yan po yung saging na marami yung buto. Walang pagmamayari niyan, tumutubo lang yan. Lalo na sa mga gilid ng sapa. Pwede nating tanggalin, pwede nating i-harvest, chop-chopin, or shredder. Haluan natin ng crumble, darak, or kahit na anong mga vitamins na mayroon kayo na available sa inyo. Kaya sa pag-aalaga ng darag native chicken ay hindi hadlang kung wala tayong pangbili ng commercial feeds. Dahil nga, kailangan lang ng diskarte para makakuha tayo ng mga organic na pagkain na marami naman sa ating mga probinsya. Kahit nga yung kangkong, yung baging ng kamote ay pwede nating chop-chopin. At ibigay na natin yan sa ating darag at siguradong pwede na lang kainin. At pati na rin yung ating lemongrass, pwede natin ipakain sa ating darag. Kinakain nila yan. Kahit yung Carabao grass mga ka-farmers, pwede natin i-shredder yan, kakainin nila yan. Haluan natin ng tahok or kahit na anong mga organic na inyong nalalaman. Sabi ko nga sa inyo, ang darag native chicken ay hindi yan maarte pakainin. Basta't meron tayong ipapakain na mga sobra-sobra na makapagkain natin ay kaya nilang makasurvive. Mas mainam na maglalagay tayo ng vitamin sa kanilang mga tubig para tiyak malulusog ang ating mga alaga. At syempre mayroong mga magtatanong, kailangan ba ng bakuna yung ating mga darag? Kung marami yung ating mga alaga at talagang panegosyo yung ating papasokin, ay required po. Kailangan mayroon tayong bakuna. Kasi pag mayroon man sakit na dumaan sa ating farm, makakaligtas at hindi madadapuan
hindi matatablan yung ating mga alaga. Kasi mahirap na mga ka-farmers, yung mga sinaunang nag-aalaga ng mga native na manok ay hindi po sila nagbabakuna. Pag nadaanan ng sakit, siguradong bigla na lang nahuhulog at dahan-dahan nauubos ang kanilang alaga. Pero nang nakaraan araw mga ka-farmers, mayroong dumaan sa aking newsfeed. Nakita ko yung isang nag-aalaga ng darag native chicken. Ang kanilang teknik, hindi sila nagbabaksin. Ang kanilang teknik, napakarami ang tanim nila na sili. Ang ginagawa nila, mayroon silang isang araw sa 1 week na hindi sila nagpapakain. Ang binibigay nila ay sili mga ka-farmers para patayin yung mga bakterya na nasa loob ng kanilang manok. At ang sili ka-farmers ay antibacteria po yun. At ang ating mga manok, pag pinakain ng sili yan, hindi po yan naanghangan. Base sa ating research at marami na tayong video nakita na ang manok daw ay hindi yan naanghangan pagdating sa sili. At yung farm na yon na gumagawa ng ganon ay sa part yun ng Cebu. Yun po yun daw yung makaluma na pag-aalaga ng mga native na manok na hindi gumagamit ng bakuna. Sa awa ng Diyos, wala pa daw namamatay o nagkakasakit na kanilang mga manok. Yun po yung kanilang teknik o paniniwala. Pero sa akin mga ka-farmers, mas mainam na maglalagay tayo ng vaccine, mag-a-apply tayo sa ating mga alagang manok. At alam ko mga ka-farmers, marami yung magko-comment kung saan makakabili ng darag native chicken mga ka-farmers. Makinig kayo. I-search nyo sa Facebook, Dry Nurse Darag Native Chicken. Yan po sa bandang Iloilo. Nagbibinta po yan from week old, month old, RTL. Yan po yung mga binibinta nila mga ka-farmers. Maaari kayong mag-direct message sa kanila. Klaro po yung aking sinabi. Pagdating naman sa Bicol, maaari kayong mag-search sa Facebook naman sa Kalap House. At mayroon din silang TikTok account mga ka-farmers. Inuulit ko, Kalap House Darag. So maaari nyong i-search at mag-direct message po kayo sa kanila. At pagdating naman sa Cebu mga ka-farmers, hanapin nyo Darag Native Chicken Cebu. Isang grupo po yan na pwede kayong magpamember at maraming nagbibinta doon ng Darag Native Chicken. Klaro po yung ating sinabi. At kung meron naman kayong mga alam na nagbibinta ng Darag Native Chicken, pwede nyong i-comment kung saan mahanap para ma-share natin sa mga naghahanap sa ating mga kapwa ka-farmers na gusto magsimula sa Darag Native Chicken. So ayan mga ka-farmers, kung mayroon kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa comment section. At kung mayroon kayong gustong i-share, i-comment nyo lang, ibahagi nyo yung inyong mga nalalaman para nang sa ganon, makatulong po tayo sa mga baguhan pa lang sa gustong pumasok sa ganitong pag-aalaga. Baka mayroon kayong mga alam na hindi ko rin alam. Sharing po tayo ng idea. At para sa ating mga ka-farmers, kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para mas lalo pa tayong makilala at marami pa tayong mga ka-farmers ang mabahagian ng ating videos na ito. At nang sa ganon, marami ang makakita na nakakaalam at makapag-share din sa ating comment section. Tulong-tulong po tayo sa pagbabahagi ng ating mga experience at mga idea tungkol sa farming business. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, mabuhay po and God bless sa inyo at sa inyong pamilya.